Okay, so, ano talaga sa pag-apply talaga natin? Tsagaan lang talaga. Okay? So, hi muna tayo. Hi po sa mga mag-a-apply pa lang. Okay. First of all po, thank you sa mga nagantay ngayon. Salamat sa pagpili ngayon sa CTS. Salamat sa mga nagpunta. Then, notice to the public, please be advised that money transaction outside the office is illegal. So, kapag nakikipag-transact kayo outside the company, especially, di naman namin alam yun, so yun po ay illegal na. So, doon nagsisimula yung mga scam. And then, any activity or collection he or she makes shall not be honored by City Employment Agency. So, kapag ganun po yung ginawa nyo, hindi po siya namin ma-honor dito kasi nga, we're not aware na nag-ganun ka pala doon. Especially po na, lagi naman kaming nag-propose doon sa Facebook regarding account po doon sa pakikipag-transact outside the company. Then, especially, nag-apply mo lang naman tayo or di pa naman tayo totally na line up. Okay? And then, money transaction shall only be made to our cashier. So, if you are selected in the company, kung ipaprocess ka na, yung transaction po, may-made mo lang siya doon kay cashier. Kay cashier lang talaga. And then, mag-ingat tayo sa mga scammer ngayon. Dami ng scammer sa panahon ngayon. Hindi lang po isa. Ang daming mga nagre-report dito ng mga new worker, and then pupunta dito, sasabihin na na-scam sila. So, wala naman kayo kasi hindi namin alam po sino yung nag-scam sa inyo. Pero ito lang yung sasabihin ko, no? Pagkikipag-transact sa labas, illegal po siya, or hindi pa namin siya i-honor kapag sinabi mo yun. Okay? Next, after ng orientation natin, so tapos na tayo mag-fill up ng biodata, diba? So you need to take picture of your application and then upload natin siya sa online biodata, which is accurate din naman. Okay? Kailangan po, 2 beses tayo mag-fill up, which is sa biodata and then online application. Make sure lang po na yung biodata natin is readable, maayos yung fill up, lahat ng details, na-include mo talaga siya. Okay? So, bakit po? Kasi nga, syempre, kapag in-include natin itong biodata na ninyo, ngayon kapag ini-include na siya, hindi natin siya mabasa. Diba? And then you are expecting na may tatawag sa'yo. Eh, sa cellphone number, hindi natin mabasa kung ano bang number ito, paano ka ba makakontact if hindi natin lalo yung fill out natin dito sa biodata. So, yun po yung purpose ng online. Kasi, if there is something wrong with your fill out sa biodata, we have online application na makikita natin kung tama ba talaga yung na-fill out natin sa biodata nyo. And then the next one, list ng requirements po. So, kanina, yung mga kinuha ni Ms. Ivy, once you are selected in the company, you need to submit all the documents, Ms. Ivy, na kinuha kanina. Okay? Lahat yun. Wala kang ibibigay na photocopy kasi nga po, original na once you are selected in the company. Okay? And then make sure po lahat ng documents, hawak natin siya palagi. Siyempre, hindi naman natin malalaman, mamaya, you are selected na pala. And then yung requirements mo, hindi mo kahawak. Okay? Then, sa pag-a-apply po natin, so, make sure natin lahat ng documents, walang problem. Tama lahat ng spelling. So, bago tayo mag-apply, dapat na-double check na natin talaga siya. Kasi mahirap naman na you are selected and then at the end of pag-ihirap mo, bigla na lang, hindi ka pala matutuloy ng process just because of your PSA lang na problem. Naiintindihan? If you want na ma-line up sa company, sikagan lang lagi natin mag-line ng interview. Okay? Interview na lang lagi. Bawat line up, pupuntahan mo lang siya. Lagi po. Kasi sayang, di ba? Ang daming gustong mag-apply, tulad kanina, di ba? Punong-puno to kanina. Pero kayo lang yung sinuwerte talaga na makapag-stay kasi kayo lang naman yung complete yung requirements. Ngayon, pag once na nagka-line up na tayo, sure mo talaga na pupuntahan yun. Wala namang problema if you say no. Okay lang naman, hindi ka naman pipilitin kasi wala namang sakitan.
make sure po talaga na pag nag-line up ka, puntahan mo yung company na binigay sa'yo. And then, paano mo malalaman na ikaw ay naka-line up? So, how would you know that you are lined up in the company? So, someone will call you na staff ng CP. Inform ka nila na you are lined up doon sa company na yun. So, syempre, sasabihin sa'yo yung kung ano yung job description ng company. If okay naman sa'yo si company, mag-yes ka po. Okay? With or without placement, as long as pwede sa'yo si company, you have the opportunity. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang mag-isip ng 2 beses. Pag alam mo na pasok sa'yo, tanggapin mo na. Bakit po? Kasi mga yung mga natatawagan namin, pwede po ba magantay na lang po ako sa ganito? Pwede po ba sa ibang reporter na lang? And then, makikita or makikita mo, hindi po ako tinatawagan ng CP. Hindi nilang beses kami tinawagan, lahat ng in-offer sa'yo, tinatanggihan mo. Okay? Kung gusto mong makaalis, huwag mong isipin yung mga gastusin. Kasi ganun talaga pag nag-a-apply tayo. Nakikipagsapalaran sa buhay ka. Wala namang nag-a-apply na on the spot, you are selected na kaagad. So, syempre, kailangan hirap muna bago sarap ng buhay. Yan. And then, sunod naman, kailan malalaman na selected ka na sa company? So, when mo siya malalaman na you are selected in the company, so you need to line up muna, interview doon muna, and then saka po natin malalaman na you are selected in the company. Kasi nga, may tatawag naman sa yung staff. You need to wait 1 week to 2 weeks po para doon sa result. Okay, ganito. Halimbawa na line up ka na sa company na yun. Nag-wait ka na lang ng tawag, di ba? So, ang gagawin mo, na-interview ka na that time, pag walang tumawag sa'yo ng mga ganong, lumagpas na ng 1 week to 2 weeks, so ibig sabihin, huwag ka na magpaka-stress sa buhay. It means, you are not selected in that company, but may tatawag ulit sa inyo na staff ng city ulit for next job order kasi you are prioritized naman for next line-up. Naiintindihan? Try lang kasi hindi naman kami susuko hanggat hindi ka nakahanapan ng job order. Hindi naman kasi ibig sabihin na one time ka na line up, yun eh. Meron pa naman kasunod as long as willing to line up ka pa. Pero pag hindi ka na, alam na naman pilitin pa namin kayo, doon na, ayaw mo na, nag-give up ka na. Pero tatandaan ko natin, ganoon talaga sa buhay. Hindi naman sa unang try, selected ka agad. You need to wait for the right time para ma-select ka talaga. Okay? The next naman, ano ang mga kailangan kapag selected ka na? So first, lahat ng documents, kailangan niyo po siyang 5 minutes lang. Then, Nagtatagalog.